mamamalas yung kabutihan ng mga bagay na ginagawa natin in advance sa Panginoon. Yung pag-church nyo yan, may maitutulot po yan pagdating ng araw. Napakahalaga po yan. Akala nyo wala nangyayari sa inyo, no? Basta nagpupunta lang kayo sa church, nagsasayang kayo ng pamasahe. Hindi po pagsasayang ng panahon po yan. Dahil makikita nyo po yan sa huling araw. Sabi nga po ng Biblia, sa huling araw, makikita nyo ang pinagkaiba ng mga naglilingkod at hindi naglilingkod. Sa huling araw, makikita natin na ang mga naglilingkod ay parang mga guya sa tanghaling tapat naglulundagan. So, ibig sabihin niya, napakaganda po niya. At pagdating ng araw po, makikita nyo, yung mga bagay na ginagawa natin ngayon, makikita nyo yung resulta niya kung ano yung magiging bunga niya. Kaya, huwag nyo pang hinayangan yung bagay niya. Ngayon, ito pong umaga na ito, medyo napaaga tayo, siguro ligid sa kaalaman ng ibang mga kapatid po natin, Di siguro sila inabot ng ating kapayagan na maaga tayo mag-i-start ngayon, 7:30 kung napansin niyo po. Kasi hinahabol po natin yung oras. By 10 a.m., mawawalan po yata ng kuryente. Buong ano yata, Kaya, umpisa na po natin yung pag-aaral natin. At sabihin mo ngayon sa katabi mo, pakinig na tayo at huwag na tayong pagdadaldalan muna. Kalimutan mo muna yung mga transaksyon mo. Ha? Ngayon, kung wala pa yung kaibigan mo dito, kalimutan mo muna siya. Di ba? Hayaan muna natin na tayo po ay makapag-focus muna sa pag-aaral po natin kasi napakahalaga po nito eh. Kaya patuloy lamang po tayo sa ating Panginoon. Okay, let us go into our study for today. Pag-aaralan po natin ngayon sa oras po na ito, dito na po tayo pumokus na. Yan, wala nang gagalaw. Wala nang gagalaw. Okay, nakahanda na kayo. Hindi ko, nakaganyan na ako. Hindi nagagalaw yan, nagawa yan. Okay, pag-aralan po natin. The discouragement of empty view. Yan. Empty view, yan. So, naintindihan nyo na ngayon kung bakit pinakilala ko kayo sa mga upuan nyo, kasi yan yung po yung upuan. Yung ating view. Pero I hope na hindi maging empty palagi yung upuan nyo. Okay, what is empty view? Ano po ba itong view na ito? Pag sinabing empty view, what is this? Ang sabi po dito, okay, is a long bench seat or enclosed box used for, sabi po dito, used for sitting members of a congregations or choir in a church or sometimes a courtroom. So, kung makikita po natin, di ba sa mga sabihin natin na old church, makikita po natin yung mahahabang upuan, Ganun po yung mga upuan nun. Ngayon, nasa unit generation na po tayo, modern church na tayo. Kaya yung mga upuan natin, mga monoblock, dapat nga sa ibang nga po, mas magaganda, di ba? Yung upuan, yung mga malalampot, di ba? Masarap mahiga, masarap matulog. Pero hindi inalaw sa atin ng Lord yun. Kasi baka mamaya lahat tayo maging-tulog. Yeah. Okay, kaya napakahalaga po nitong upuan. May kinalaman po yan sa buhay po natin. Sabi ko nga po sa inyo, dito kayo sa akin tumingin. Yeah. Gwapo naman yung pastor nyo, ba't ayaw nyo titigan? So mamaya ka ang umaga ninyo, narinig nyo lang na gwapo, pastor. O sige, kayo na lang ang maganda, kayo na gwapo. O tingnan nyo, nag-iitian naman kayo. Okay na po ba kayo? Nag-almusal po ba kayo? Yes! Ha? Ba't may yung katabi mo? Nakapag-almusal ka ba? Nakapag-almusal ka ba? Yung problema mo, hayaan mo muna, iwanan mo na yung problema na yun. Kasi naman kayo, kapag halimbawa ng problema kayo, gusto nyo lagi nyo kasama yung problema nyo. Kaya tuloy, hindi kayo iniiwanan ng problema. Iwanan nyo yung problema mo, sabihin mo, yung una sa yung problema. Minamahal kasi natin yung problema Kaya tuloy, pati sa church, dala-dala natin. Kaya tuloy, nawawala yung kagalakan natin pagdating sa Panginoon. Hindi nyo po ba napansin yun? For sure, for sure, meron kayong mga katabi niya na dala-dala pa rin yung problema niya. Dala pa rin yung galit niya doon sa mister niya. Dala pa rin yung galit niya doon sa kapitbahay niya. Dala pa rin niya yung iniisip niya mga utang. Dapat pagdating po natin dito sa church na ito, let us be focused into Christ Jesus. Paano mo malalaman nyo kung nakafocus ka na? Pagmasaya. Siyempre, pag may kagalakan ka na sa puso, tingnan mo ngayon yung katabi mo, sige. Biglang tatawa yan. Biglang ngingiti yan. Di ba? Di pa rin. May kawawa ka. Pagka hindi ka marunong tumawa at hindi ka marunong mag-smile,
Alam mo ba yung taong na laging masayahin, hindi dinadapuan ang karamdaman niya. Oh, di ba? Amen kayo ng amen. Hindi naman kayo naka-smile. O sige, balik na tayo sa pag-aaral po natin. Baka may abutin tayo ng brownout dito eh. Sabi nga po gano'n, bakit nga pala tinawag na brownout? Samantalang hindi naman kulay brown na nakikita natin. Ha? Bakit? Di ba? O hindi rin natin pwedeng blackout. Kahit pa paano may nakikita ka pa rin, di ba? Hindi naman purely, Bakit? Ha? Bakit? Mali kasi yung pagkakaintindi natin eh. Kaya sinabing brown out, ibig sabihin, out ang brown doon sa Hindi sinabing brown ang makikita mo. Out yung brown out. Naintindihan nyo? Brown out. Corny, no? Lahat na naka-corny ang ginagawa ko para lang umismile kayo. Ayaw nyo pa umismile. Oh, di ba? Pogi naman ako. Oh, hindi naman joke yun, ba't tumawa kayo? Ang hirap talaga pagpatawa dito. Alam niyo, sa Manila, gumalaw ka lang ng konti, tatawa na sila. Oh. Totoo. Kasi doon, pagka doon sa church po namin doon sa pagka tumatawa sila, pag uwi nila ng bahay, mayroong pagpapala. Kaya nga, nagtataka nga ako sa kanila, pag nasa church kami, tawa na sila ng tawa na, wala naman nakakatawa. Tapos tinanong ko yung isang ka-brother doon, sabi ko, brother, bakit tawa ka ng tawa? Hindi kasi pag masaya ako sa church, ay nagpapala ang buhay ko. Ano ba? Sabi ko yun, nagpalakpakan na kayo ngayon. Totoo yun, sinubukan ko yun. Sinubukan ko ngayon yun. Ha? Nung nag-church ngayon ako, isang linggo, nag-church ako, tumawa ako ng tumawa, umiti ako ng umiti. Pag uwi ko ng bahay, dala-dala ko pa rin yung kagalakan na yun. Pagharap ko kay Sister Mary, nakangiti pa rin ako. Yun, nasampal ako. Hindi, biro na. Sabi niya, nakaka-insulto ka, bakit mo pinagtatawanan? Hindi, biro lang yun. Kasi gusto ko lang tumawa kayo, kasi aga-aga, kasi mangot na kayo. Kaya tuloy, nawawala yung pagpapala ng Lord eh. Ha? Sabihin mo sa katabi mo, gusto mo ba ng pagpalain ka? Tumawa ka palagi. At may kilala ako, sa yung kaklase ko nung araw. Nung magkita kami, kasi nung estudyante pa lang kami, high school pa lang kami, lagi kami magkatabi noon. Boring na boring ako sa kanya kasi hindi mo makausap. Bakit? Lagi na kasi mangot, lagi na kagano'n. Lagi na kasi mangot. Tapos isang araw, nakita kami, after a long years, nakita kami, nag-ausap kami, sabi ko, Lolo, taga saan ho kayo? Sabi niya, Lolo, ako yung kaklase mo ng high school. Bakit? Sabi ko, ano nangyari sa iyo? Hindi ko alam. Pinaalala sa akin ng Lord, ay ito nga pala yung lagi nakasimangot. Di makikita ko, nagre-recess kami, nakasimangot. Tingnan nyo, kaya ano po naging nangyari sa kanya? Yun, ang angat tumanda. Tingnan mo yung katabi mo. Hanggat bata ka pa, kumiti ka ng kumiti, para pag tumanda ka, hindi ka pa rin mukhang matanda. Amen. Gusto mo ba magmukha ka ng lola? Sumimangot ka ng sumimangot, kaya nga alam nyo yung utang, ang lakas makatanda niya. Kaya, kung nakaka-relate kayo, kaya pala pumuputi yung buhok mo. Saya siguro, napatingin doon sa salamin niya, kaya pala puti na ng buhok ko. Kaya pala kumukulubot na yung mukha ko. Kaya, enjoy your life. Kaya nga po tayo merong Diyos sa buhay po natin that our God will give us the spirit of His joy. Kaya para na sa gano'n, para manatili po tayong bata. Amen. Amen. Yan, kung tayo may mga nagdati ka na naman, pagpakilala ka ulit sa upuan mo, sabihin mo, ako, sabihin ang pangalan, ang lagi na uupo sa iyo. Yan. Okay na, kakilala na, Okay. Kasi ito po yung pag-uusapan natin. A pew, sabi po dito, a pew is a long bench seat or a closed back used to sitting members of a congregations or choir in a church or sometimes in a courtroom. Now, what is the importance of your pew? What is the importance of that seat?
Ano po ba ang kalagayan niya kinaupuan mo ngayon? That seat is the place where Christ placing you. Yeah? Ito po yung lugar na kung saan inilagay ka ng Diyos dyan. Bakit? Bakit ka ba nilagay ng Lord dyan? Para nang sa ganon, mamonitor ka palagi ng Panginoon. Mamonitor niya yung relasyon sa Panginoon. Na nagsasabi na kapag tayo po ay may relasyon talaga sa Panginoon, it is actively. Amen. Pag may relasyon ka sa Panginoon, napaka-active po ng iyong buhay pananampalataya mo kay Kristo. Kaya nga, yan pong empty seat po na yan, hindi po nakakapagdulot po sa atin ng maganda pagdating sa ating relasyon sa Panginoon. Why? Because this is a discouragement to many. Yung pong empty pew na tinatawag, yung pakanting upuan na yan, let's say for example, yung 3 upuan na yan, yung pakanting na yan, that was discouragement. Kaya nga hindi nyo napapansin, marami pong mga pastor pagdating sa church, nalulungkot sila kapag nakikita nila na kumonti yung mga miyembro po nila pagdating ng Sunday, pagdating ng service. Kaya alam niyo po, napakasakit po sa isang pastor yon at mas lalo na po sa isang Panginoon na nag-aakay po sa atin, nagpapanumbalik sa atin. Okay, tuloy po natin. About the pew that is empty due to physical sickness, injury, travel, or unforeseen circumstances. Usually, ito yung common reason po ng mga tao eh. Bakit? Minsan, meron po silang mga bagay na may karamdaman sila, kaya hindi sila nakakapag-church. Meron po silang lakad, meron po silang nararamdaman sa kanilang katawan kung bakit po hindi sila nakakapag-church. Kaya yung kanilang upuan ay nagiging it remains empty. Now, the pew that is empty due to spiritual sickness, lukewarmness, or full-blown apostasy. In reality, in our spirit, ito po yung talagang kaganapan po niyan kung bakit yung upuan mo na supposed to be nandyan ka every service, every worship to God, ay napapakante dahil dito sa mga bagay na ito. And what is this? Spiritual sickness. Sometimes yung mga bagay na ito, nagre-reflect ito into your spirit. Kaya kapag halimbawa, sinabi mo na may sakit ako, masakit ang aking katawan, nagkukos yan into spiritual sickness. Now, about injury, travel, or unforeseen circumstances, it makes us lukewarmness. So, ibig sabihin, yan yung naglalagay sa atin para panlabigan tayo kung bakit nababakante yung upuan mo. Kaya nagkakaroon ng tinatawag na full-blown apostasy. Ibig sabihin, kaya marami nakikita nyo, umaalis sa church, nawawala sa pananampalataya, at lumalaban pagdating sa kanyang iglesia. Yan po yung mga cause po nito. Kapag tayo po ay madalas po tayong absent sa gawain ng Panginoon, nababakante ang upuan, at yan yung nagiging measured sa iyo ng Panginoon para pakilatis niya what kind of Christians are you to God. Kaya pakinggan po natin mabuti ito para maunawaan po natin ito, no? Okay. About the spiritual view, tayo po yung tinutukoy po dito. Not your seat. Hindi po yan, upuan na po yan. The pew that is empty due to someone saying, in effect, I have more important things to do than to assemble with the saint. Ito po, di ba, na mapapansin po natin, no? Parang mas higit na mahalaga sa kanila yung ibang bagay kaysa sa kanilang pagsamba, kaysa sa pagtitipon. Alam niyo po ba na ang Diyos ang nagtatag ng ating assembly? So which means, napakahalaga po ng pagtitipon. Yung pagtitipon na yun, tinitipon niya yung kanyang mga anak para makita niya kung may nawawala o wala. Kaya nga usually, alam niyo po, ang Lord, kung bakit po tayo sumasamba, napakahalaga niyan. Kasi kinikilatis niya yung iyong katauhan, yung iyong espiritu, yung iyong relasyon sa Kanya. Kung bakit, kapag nariyan ka, alam niyo, supposed to be, dapat nga po ang ating worship is daily. Kaya lang, alam niyo, nasanay po tayo talaga nung tinatawag na weekly service lamang po pagdating sa Panginoon. Kaya nga, ang totoo po niyan, dapat po talaga na mamonitor po ng Panginoon yung ating espiritu araw-araw. Now, ano po bang ibig sabihin nito? Usually, di ba, parang ganito po, mas higit na mahalaga sa atin yung ibang bagay kaysa po sa ating pagtitipon. Kaya nga, ano po ang ibig sabihin dito? For them, lacking of value of God to them. So, sa madaling salita, para nawawalan po ng halaga ang Diyos sa buhay po nila. The empty pew does not sing, it does not pray, it does not edify, it does not teach or exhort,
But the empty pew is not silent. Hindi po nakatahimik lamang po yan. In fact, it describes a great deal about the quality of some of the Lord's people and some of the Lord's churches. Ibig sabihin yan, kumikilatis sa iyong pagkatao bilang sa Diyos. At pagkakilatis din sa church mo. So sa madaling salita, yung palang pag-attend po natin sa pagtitipon na ito ay nakakapagbigay po sa atin kung paano po tayo nakikilala ng ating Panginoon. Kaya po pala, kung mapapansin po natin, bakit merong mga attendance, di ba? Meron tayo sinusulatan ng mga pangalan po natin. So alam niyo po pala, yan po pala minomonitor po palagi tayo ng Panginoon. Kaya mahalaga na yung upuan mo ay lagi kang nandyan. Every time na may pagtitipon, dapat pala lagi kang nandyan. Ano sabi po dito sa Tagalog? Ang bakanting upuan ay hindi umaawit, hindi nananalangin, hindi ito nagpapalakas, hindi ito nagtuturo o nagpapayo, ngunit ang bakanting upuan ay hindi tahimik. Sa katunayan, ito ay sumisigaw tungkol sa kalidad ng ilan sa mga tao ng Panginoon at ilang mga simbahan ng Panginoon. So, ibig sabihin, dito pala nasusukat yung ating quality. Amen? Nasusukat pala nito, your Christian's quality. Your quality as a child of God. Doon pala nasusukat po ito. Kaya pala napakalaga po talaga ng pagtitipon. Kung minsan, di ba, akala natin, ako, tsaka na lang, babawi na lang ako. Alam niyo, doon pala nakikilatis po tayo ng ating Panginoon. Amen? Empty pew is powerful discouragement. Kapag halimbawa, let's say, sa akin lamang po, na kapag nakakakita ko ng pagkating upuan po talaga it caused to me discouragement. Talaga nadi-discourage po ako para, kumbaga parang sa akin para yung habag, yung awa, yung lungkot, halo-halo na mixed emotion na kapag nakikita ko na halimbawa si sister wala dyan, si brother wala na dyan, o hindi na nauupuan yung kanyang upuan dyan. Alam niyo po, napakasakit sa pakiramdam po ng isang pastor yan. It is discouragement to every pastor. At alam niyo po ba, kung sa pastor discouragement yan, mas lalo sa Lord. Mas lalo ang Lord ay nalulungkot pagdating sa mga bagay na empty pew is powerful discouragement to whom? Kanino po ba nagiging discouragement to? Ito po yung pag-aaralan po natin. Unang-una, empty pew is powerful discouragement to preachers, sa aming mga pastor, sa mga mangangaral. Kaya nga po, kung mapapansin po natin, why it is not simply discouragement, why it's so-called a powerful discouragement, ibig sabihin talagang matindi. Amen. Kaya huwag niyo pong hayaan na para magpapaliwalain niyo po lamang na, di ba, kahit absent ako ngayon, sa susunod na Sunday, nandyan ako. Huwag niyo pong bibiruin po sa Panginoon niyo kasi napakahalaga po talaga nun. God may discourage into you when your seat is empty. Na kapag yung upuan mong yan ay wala ka diyan, talagang ang Diyos po talaga ay nalulungkot. Namimigati po talaga ang Panginoon. Like Christ, preacher's heart is concerned to many souls. Katulad din po ng ating Panginoong Jesucristo, kami mga pastor, kami mga nangangaral ng salita ng Diyos, ay mahalaga po sa amin talaga yung mga kaluluwa. Kaya nga kung minsan, napapansin nyo, maraming mga pastor, iniiyakan po talaga ang kanilang tumpa. Kapag nalalaglag po yung kanilang mga tumpa, talaga naiiyak po talaga sa panalangin ng pastor. At yun po yung gusto ko na ma-impart sa puso po ninyo kung bakit napakahalaga po ng ating pagtitipon. Alam niyo po, unang nadi-discourage po kapag nawawala ka sa upuan, walang iba kundi yung pastor mo. At alam niyo po ba, bilang representante ng ating Panginoong Jesucristo, mas higit na nararamdaman ng Panginoon yung lungkot na yon every time na wala ka sa pagsamba. Every time na hindi mo binibigyan ng pahalaga yung pagsamba mo, nalulungkot ang Diyos. At alam niyo po ba, kapag namigati ang Panginoon, hindi po makakabuti sa atin sapagkat yung biyaya ng Lord ay hindi po mabuhos sa kanyang mga anak kapag ang Diyos ay na-discourage. Amen. Always remember this, na kapag ang Diyos ay na-discourage every time that you lose or you let your worship, gusto kong malaman mo, hindi makakakita sa buhay mo sapagkat yung biyaya ay napipigilan. Yung pagpapala ay hindi bumubuhos. Kaya nga, alam niyo po, mas maganda na kapag halimbawa nabigyan natin ng kaluguran ng Panginoon, kaya hindi niyo napapansin, kapag ikaw ay palasim, baka pinagpapala ang buhay mo. Amen. Hindi niyo po ba napansin yun?
Di po ba bumaga na nararanasan sa buhay niyo yun na every time na nag-church ka, pinagpapala ang buhay mo? Bakit? Masaya ang Lord. At kapag masaya ang Panginoon, bumubuhos ang biyaya, umaapaw ang biyaya sa langit. Now, kung titignan po natin, to give you example, sa nanay mo lang, kapag ikaw talaga naging masunurin ka sa nanay mo, hindi ba umaapaw ang pagpapala rin? Hindi mo ba napansin yun? Kayong mga anak, kapag nalubod ang inyong mga nanay dahil kayo ay masunurin, dahil kayo ay masipag, hindi ba nakita nyo bigla na lang i-bless ka ng nanay mo? Anak ko, mag-renta ka muna sa Jollibee. O anak, ito, baon mo, dinagdagan ko. Dati 20 pesos lang yung baon mo kasi wala na mabili sa 20 pesos, kaya ito gawin ko ng 100. Amen. Amen? Di ba natutuwa yung mga nanay natin, natutuwa yung mga magulang natin? Di ba dati reklamo ka ng reklamo? Ay, ano ba naman yan? Baon ko 20 pesos? Ano mabibili ko sa 20 pesos? Wala na mabibili dito. Amen. Ilang dekada na ang tumaan sa buhay ko bilang mag-aaral, ngayong 20 pesos pa rin ang baon ko. Di ba nagre-reklamo ka? Alam nyo kaya hindi mo bubuhos ang pagpapala ni nanay at ni tatay sa inyo? Kasi bigyan nyo po sila ng kaluguran. Bilang mga anak, kailangan matuwa sila, maging masunurin tayo. Bubuhos ang pagpapala po sa atin. Di ba nakita nyo nung may isa na nagsipag ka, no? Di ba nagulat si nanay, bakit ako makain itong anak ko? Bakit ganito biglang sumipag? Kaya ano, dali-dali kayo, tinawagan niya si tatay mo. Oh, hani, ang sipag ng anak mo, ibili mo ng cellphone yan. Diba? Nakakaisip agad si nanay ng pagpapala sa buhay mo. Ganon din po ang Panginoon. Kapag nakikita niya na laging yung upuan mo ay nakaupo ka dyan, natutuwa ang Panginoon. Kaya anong ginagawa ng Panginoon? Tumubuhos ang biyaya ng Lord mula sa kalangitan. Amen. Kaya lang, kapag hindi ka nakikita niyang Lord dyan sa upuan na yan, instead na pagpalain ka ng Panginoon, ang Diyos namimigati pa. Nalulungkot ang Lord kasi feeling niya parang kinalimutan mo siya. Ganun po ang Lord. Kaya nga sabi niya, ako ang Diyos na mapanibuguin. I am a jealous God. Bakit ba sinabi ng Lord yung? Kasi ayaw niya na mawawala ka sa paningin niya. Amen. Kaya nga gusto niya lagi kanya nakikita. Gusto niya lagi ka naglalambing sa kanya. Gusto niya lagi kang sumusuyo sa kanya. Gusto niya lagi mo siyang inaawitan. Gusto niya lagi mo siyang sinasayawan. At kapag naaliw naman ang Panginoon, pakita mo naman, ikaw din mismo, hindi ka malulungkot sapagkat todo-todo pagbigay ng biyaya ang Panginoon sa buhay mo. Amen. Now, alam niyo po ba kung bakit nalulungkot ang Diyos every time na wala ka dyan? At kung bakit nalulungkot yung maraming tao na namang nangangaral ng salita ng Diyos kapag ikaw ay nawawala sa upuan mo? Alam niyo kung bakit? Because He knows the Word that is written in the Bible according to the book of Daniel. Ang sabi po ng Daniel, chapter 12, verse 3. Ang sabi po dito, ay kaya o may pagkaunawa ang umakay sa marami tungo sa kabutihan ay maningning na parang tala sa kalangitan magpakailaman. Listen, hindi niyo po ba alam na kapag ikaw concerned ka sa kaluluwa, hindi niyo po ba alam na para tayong naniningning na tala sa mata ng ating Panginoon? So, ibig sabihin, madali ka nakikita ng Lord. Hindi ka manako sa paningin ng Panginoon. Kaya nga, alam nyo, marami po mga preacher, marami mga pastor, talagang may malasakit po sa kaluluwa po yan. Because of Christ-likeness. Kaya ngayon, pag nagkaroon ka ngayon ng malasakit sa kaluluwa, natuto ka magmahal o magpahalaga sa kaluluwa, halimbawa, meron kang mga kaibigan, dinadala mo sa church, pinapakilala mo sa Panginoon. Alam mo ba na ang pagpapalay nadaloy din sa buhay mo? Bakit? Kasi maliwanag ka sa Lord eh. Maliwanag ka sa mata ng Panginoon. Kaya nga sabi po dito, parang yung maningning na parang tala sa kalangitan magpakailaman. So, ibig sabihin, He seen everything in you. He seen your needs. He seen your problems, your trouble, what happened to your life. He seen by God. He can easily see you. Madaling-madali ka niya nakikita. Madaling-madali niya na nakikita kung ano yung mga bagay na pinagdaraanan mo sa buhay mo na ito. Kaya hindi magtatagal yung mga bagay na yun. Halimbawa, yung problema mo, hindi magtatagal sa iyo. Mawawala agad yung problema. Why? Because He seen you easily by God. Nakikita ka agad ng Panginoon eh. Hindi ka tulad kapag halimbawa, wala ka pala sakit sa pagka-church mo, wala ka pala sakit dyan sa upuan mo, bahala ka dyan, di upuan ng kahit sino yan. Sige, kahit sino umupo dyan, kahit mataba pa umupo dyan, mabali ang upuan na yan, wala akong pakialam. Usually, ganun po tayo eh. Bakit? Because
we are all lack of knowledge. Kulang tayo sa kaalaman. Isa naghahanap po tayo ng maraming bagay sa buhay po natin. Pero ang hindi natin alam, dapat pala tayo mismo sa Lord naghahanap. We are seeking for God into our life. Marami tayong bagay na hinahanap. Kaya lang hindi natin masumpukan yun dahil hindi binibigay ng Lord. At alam niyo po ba kung bakit hindi binibigay ng Lord yun? Ang labo mo, pare ko eh. Ang labo mo sa Lord eh. Bakit? Ang labo kasi hindi parang isang tala sa kalangitan. Malabo kasi walang malasakit sa kaluluwa. E paano pa kaya sa sarili mo? Paano mo pagmamalasakitan yung kaluluwa mo kung laging bakante ang upuan mo? Kung sa pagtitipon palagi ka nawawala dyan, pagpapahalaga pa sa kaluluwa po yun? Hindi. Because for us as a children of God, for us as we have relations to God, it is very important to have salvation. Napakahalaga ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Kaya hindi po natin pinagbabalikan po yung gawain ng Panginoon. Na kahit na anong mangyari sa buhay natin, ang mahalaga po sa atin yung ating upuan. What does it mean here? Ano po ba yung kahalagaan ng upuan? Actually, hindi ang upuan na yan eh. Ang mahalaga dyan, your soul. Ang mahalaga talaga dyan kung bakit ka nakaupo dyan. Kasi iniingatan mo na mawala yung kaligtasan mo. Amen. Alam niyo po, like Jesus, we need to have a heart like Him. Katulad po ni Jesus, kailangan magkaroon din po tayo ng puso na katulad sa Kanya. Kaya kung mapapansin nyo, at the early age of Jesus, 8 years old, nagpupunta na po siya sa templo. 12 years old, nakababad na siya sa mga matatanda po doon para makipag-sharean ng salita ng Diyos. Ganon kahalaga sa Kanya yung Kanyang kaluluwa. At ganon kahalaga sa Kanya ang kaluluwa ng maraming tao. Kaya hindi nyo napapansin, talagang nagniningning na busilak sa kaputian itong ating Panginoong Jesucristo. And that's what He wanted for us to. Yun din po yung gusto niya na mangyari sa buhay po natin. The empty pew is powerful discouragement to preachers. As we remember, ito po yung talagang nakaka-discourage po talaga sa mga mangangaral ng salita ng Diyos. Na later, okay, makikita po natin, halimbawa, nakaupo ka ngayon dyan sa upuan mo, sa linggo o sa Wednesday, wala ka dyan, nalulungkot si pastor. Bakit? Kasi naalala niya yung iyong kaluluwa. Ang akala niyo, mahalaga lang sa pastor na nandiyan ka, hindi. Mahalaga sa pastor yung iyong kaluluwa. Mahalaga sa pastor yung kaligtasan mo. Mahalaga sa pastor yung iyong relasyon sa Panginoon. He made upset when you are leaving that church. Alam niyo po, ang laki pong upset po noon sa isang preacher na ikaw mismo magdesisyon ka na iwanan yung upuan mo. Now, like for example, tingnan po natin, Elijah went through a period of discouragement. Bakit po ba na-discourage po ito si Elijah? According to Romans chapter 11, verse 1 to 10. Ito po yung natuklasan niya yung parang parang ang pagkakaakala niya, wala nang mga propeta. Siya na lang yung nag-iisa. Pero ang hindi niya alam, mayroon palang sinipan Lord na 7,000 prophet of God. Now, kung titignan po natin, basahin po natin dito para mapakinggan po natin. Excuse me. Ito ngayon ang tanong ko, itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Hindi. Ako'y isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan. Sa simula pa'y hinirang niya. Hindi ba ninyo alam na sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias, dumaing siya sa Diyos dahil sa ginagawa ng Israel. Panginoon, sabi niya, pinatay nila ang iyong mga propeta at giniba ang iyong mga dambana. Ako na lamang ang natira. At ibig bang patayin din? Ngunit ano ang sagot sa kanya ng Diyos? Nagtira ako ng 7,000 lalaki, hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan ni Baal. Gayon din sa kasalukuyan, mayroong pagnalalabi, mga hinirang ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob. Hinirang nga sila dahil sa kanyang kagandahang loob, hindi dahil sa kanilang mga gawa. Sapagkat kung dahil sa mga gawa, hindi na ito may tuturing na kagandahang loob. Okay, hanggang dito muna tayo, no? Gusto ko po na malaman po sa inyo, as a pastor, we felt betrayed when someone of you was getting out of this church. Hindi niyo po maalam na sa amin bilang mga preacher. Sabi ko nga po sa inyo, kung may galit po kayo sa pastor, huwag mo nang gantihan.
Simple, pag umalis ka ng church, nagantihan mo na siya. Yes. Mas masakit pa doon sa masamang salita na sasabihin mo sa isang pastor. Yung mawala ka sa Panginoon, mas masakit ito sa puso ng isang pastor. Sapagkat gusto ko po na malaman po ninyo, like Elijah, kaya nga parang si Elijah gusto niya na mamamatay na siya eh. Ang sabi niya nga po kay Yahweh, kunin kitilin mo na ang buhay ko, ayoko na mabuhay. Pero hindi pinahintulot kasi alam niya na mali doon si Elijah. Ngayon, kung titignan po natin, sometimes hindi natin nararamdaman eh. Kung ano yung nararamdaman ni Jesus para sa atin kapag every time na nawawala ka sa church, every time na iniiwan mo yung ministry mo, every time na nawawala ka dyan sa upuan mo, hindi mo alam kung gaano nasasaktan si Jesus sa buhay niya. Hindi mo alam kung paano talaga yung pakiramdam ng isang Diyos na nagligtas sa atin, nag-alay ng buhay sa krus. Kapag ikaw nawala ka dyan sa upuan mo, he was depressed of knowing no one left for him. Ito po si Elijah, talaga na-depress niya. Alam niyo po si Jesus, it's getting depressed when he was on the cross. Nung makita niya na nagtakbuhan yung kanyang mga alagad, at wala man lamang alagad doon na nakita siya. Alam niyo po ba, he felt very betrayed. Para naramdaman niya na para bagang pinagtaksilan siya ng lahat. No, the same with us too. If you are really concerned with a soul, with your co-members here, with your co-church here, ikaw mismo ma-upset ka kapag siya ay nawawala. Akala nyo ba hindi masakit po yun sa mga tao naglilingkod sa Panginoon? Napakasakit. Napakasakit. Yung hindi ka lang umatid ng 2 Sunday, ang sakit na sa kalooban ng isang pastor po yun. Kaya it is a powerful discouragement to every preacher. Hindi lamang dito sa church po natin. In every church in the whole world. Kapag ikaw hindi ka nakikita ng iyong pastor, gusto ko malaman mo, it is a powerful discouragement to him. Kaya nga, alam niyo po, pag malasakitan din po natin yung kanilang mga damdamin. Pag malasakitan natin ang damdamin ng mga nagpapagal po sa atin. Sapagkat ito'y para sa ikabubuti din po natin. If I'm betrayed by others, this is how the gospel preacher feels when he sees empty pews where there should be members sitting. Kaya nga hindi nyo napapansin si pastor kapag halimbawa konti tayo, sinasabi agad ni pastor? O follow up nyo sila ganito, puntahan nyo sila ganito, i-follow up mo, bisitahin mo sila, tignan natin sila kung ano yun, kung bakit, ano nangyari sa kanila. Nagkakanta agad kami ng follow up, ng visitation. Bakit? Kasi gusto namin alamin kung ano na nangyari dito sa mga kapatiran na ito. Ganun po ang mga naglilingkod po sa Panginoon. Mayroon po silang malasakit sa kaluluwa sapagkat alam nila ang kahalagahan po ng mga bagay na yun. Okay, take note. Where there are empty pew, there is God's presence. Now, for example, this time, kung wala yung mga nakaupo dyan, hindi nyo ba alam that God's presence was there? Nandyan siya. Bakit? Binabantayan niya ngayang upuan na yan para doon sa tao na wala dyan. He says to Elijah, nakita niya rin po kay Elijah yun, when he was feeling betrayed, when he was upset, when he was depressed, anong ginawa po ni Yahweh? Pinuntahan niya si Elijah. He raised Elijah from depression. Kaya napansin niyo po ba, nagkaroon ng lakas ng loob dito po si Elijah. It seems parang ganun din po sa mga pastor. Na kapag na-upset ang isang pastor o na-depress ang isang pastor kasi nawawala yung kanyang mga miyembro, alam niyo po ba yung backup ng Lord nandyan? And I praise God na every time na kami po ay talagang nagdadalamati sa pagkawala ng mga tupa, nandyan palagi ang Diyos na nagpapalakas po sa amin. And sometimes we feel discouraged. At alam niyo po ba sa mga pastor, kapag nawawala yung kanyang mga miyembro, parang ang pastor, ang kanyang pakiramdam, parang he wanted to give up. Kaya lang alam niyo, there is a power that coming from our God to inspire him again, to raise him again. Kaya nga po, ang hindi po natin alam po dito, akala natin simple, ikaw lamang yung pastor. Gusto ko malaman mo, I am only an instrument, pero ang Diyos po ang totoo, talagang may malasakit sa kaluluwa ng tao. Amen. And I praise God, naging instrumento ko ng kanyang compassionate heart. Naging instrumento ko ng kanyang kahabagan. At ganun din po tayo. We might be lucky when we are being equipped by God and being used by God because of His heart toward soul.
Alam niyo po ba na napakaganda po ng bagay na yun? Na kapag ikaw ginagamit ka ng Diyos na ito para sa ibang kaluluwa, gusto kong malaman mo, it is a great privilege for the Lord. And you are an encouragement to Jesus. Ayaw mo po ba noon? Na ako'y nagagamit ako at nagtitiwala sa akin ng Panginoon. Now, supposed to be, kapag ikaw ginagamit ka ng Panginoon, hindi mo ba alam yung mga advantages doon sa buhay mo and to the next life that having with you. Gusto ko malaman mo, napakaganda po noon. Pagpagamit ka sa Panginoon, sabi mo sa Kanya, huwag kang mawawala sa upuan mo. Dapat nga po, hindi lang Sunday, nandyan ka eh. Like for example, today, I haven't seen some people around here. Meron mga tao ngayon na meron tayong mga patiran na wala diyan. At alam niyo po, nakakalungkot. Habang nagpe-preach ang isang pastor po dito, ang isip niya, kaya nangyari kaya ganito, bakit wala siya? Hindi niyo po ba alam po yun? Samon-sari po yung pumapasok sa isipan natin, bakit wala kaya siya? 2 weeks na siya wala, 2 Sundays na siya wala, 1 month na siya wala, o wala na naman siya. Alam niyo po ba, ang hirap na magpahayag ng salita ng Diyos kapag nakikita niya yung kanyang tupa na wala niya. Like for example, sino yung nawala dito, sino yung nawala dito, sino yung nawala dito, sino yung nabawas doon sa likuran. Kitang-kita po ng pastor po sa harapan niyan sapagkat isa po yan sa mga pinakatakbo ng Panginoon sa lugar na ito. Amen. Kaya nga po, dapat hindi po tayo maging discouragement. We are not an empty view to our God. We are not an empty view to our pastor, to our preacher. Dapat lagi natin consider yung sarili natin being an encouragement to our pastor. Amen. Kaya napakahalaga po yun. Okay, ikalawa, to whom the empty view is a discouragement to potential Christian. Yan. Kaya nga po itong dapat dapat sana ay may pag-asa na maging Kristiyano. Ano po nangyayari noong Siyami? Na-stop po sila to be a Christian. Bakit? Kasi po they are being discouraged. Bakit? Halimbawa, let's say, in-encourage mo sila, in-invite mo sila na magpunta sa church, and then makikita niya na ikaw ay wala. So discouragement po sa kanya yun. Yung nag-invite ang wala. Amen? Hindi nyo napansin yun? Commonly, di ba napapansin po natin, laging kadalasan ganon, nananatili yung in-invite, pero yung nag-invite, yung nagsama, siya po yung nawala. So this is a big discouragement to a potential Christian. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi siya po mismo nakikita niya eh. Siya yung nag-encourage sa akin para lumapit sa Panginoon. Tapos siya yung wala. So this is a big and powerful discouragement to every potential Christian. Kaya nga gusto ko malaman po ninyo, in behalf of our being a servant of God, gusto ko malaman yung napakahalaga po niya that you are being encourager to other people. Huwag ka magpapakita ng anumang kapulaan sa ibang tao, lalo na kapag yan ay inaakay mo patungo kay Christ. Kasi kapag nakita ka na yan, kasi they are very observer. Laging nakapatayan sa mga kilos mo, sa mga ginagawa mo, as being a Christian. Sabihin niya kapag meron ka nabanggit na hindi maganda sa iyong mga labi, ano sasabihin niya? Ganito ba yun ang mga naglilingkod sa Panginoon? And they are being discouraged. Sila mismo madi-discourage sila eh. Yung mga mag-church to, ganun lang din pala. Kaya po tayo napupulaan. Kaya ito mo, that there has a possibility to be a Christian, they won't go. Hindi na sila nagtutuloy. Kasi nakikita nila na yung resulta sa buhay mo ay hindi maganda. Supposed to be, dapat makita nila yung positive things in you. And not the negative things. Dapat makita nila yung talagang buhay, pamumuhay, at maramdaman nila si Kristo sa buhay mo. Amen. It got the interest of one Christians and bring disenchanted with the worship. Parang nadidismaya sila. They are very disenchanted of what they see from you. Kaya nga alam niyo po, mas maganda po niyan yung talagang tayo po well approach tayo sa mga iba, di ba? You're very approachable. Pagdating po sa mga kapatiran po natin, alam niyo, kapag hindi po tayo approachable, nagiging sanhi po tayo nung tinatawag na disenchanted. Ibig sabihin yung para bagang tayo ay nagiging dismayado. Nadidismaya sila sa sa uri ng paglilingkod po natin. Nawawalan po sila ng gana. Kaya they want to continue their involvement to the church.
Alam niyo, may mga ganyang issue na rin po dito eh. Minsan may isang kabataan na nag-church po dito and he wanted to go into the music ministry team. At pagkatapos po nito, isang Sunday lang hindi na po siya umattend, hindi na po siya nagbalik. I go to, I chat him, I chat her, tapos ang sabi niya sa akin, sabi ko, bakit ka na hindi na nag-choir? Ang sagot niya sa akin, may sinabi siya na hindi maganda. Sabi niya gano'n, puro mga suplada kasi yung ano niyo dyan. So, parang I was being irritated doon sa narinig kong yun. Kaya ang nangyari po doon, sinermo ng po lahat ng mga kabataan choir po dito. Sabi ko, tignan nyo. Instead na maka-encourage tayo, at nangyayari na di-discourage natin sila because of our attitude. They are being disenchanted towards their worship to God. At hindi niyo po maalam po yun, na dapat po tayo bilang mga manggagawa ng Panginoon o bilang mga naglilingkod sa Panginoon, we must observe our actions. As a Christian, kailangan binabantayan mo yung action mo. At hindi po ba yung bakang inaangat mo yung sarili mo sa kapwa mo dahil magiging cause po yan ng tinatawag na pagkadismaya o pawawalang gana. Amen. Naintindihan po natin, nandiyan pa po ba tayo? Okay, it is a serious matter to neglect and reject the gospel of Jesus Christ for oneself. Kailangan, accordingly, our movement, our actions toward potential Christians is based upon the words. Napakahalaga po kasi nung salita na yun eh. Hindi po ba yung ginagamit natin yung salita ng Diyos in favorable into our personal own situation? Hindi ba yung parang i-angkop ko lang sa sarili ko yung salita ng Diyos? Hindi. We cannot use the word to contradict other. Amen. What do I mean here? We need to teach that word freely as being truth in Christ Jesus. Bilang tumatayo sa katotohanan ni Yesu Cristo. Hindi para bilang gamit pagprotekta sa sarili mo. Nakikita niyo po yan? Okay, kung titignan po natin, napakahalaga po kasi nitong words na ito. Because the words made us to be saved. Yan po yung nagtulong sa atin. Kaya kung mapapansin niyo po dito sa picture na ito, pinost ko rin yan. A loving God will not send us to hell. Sabi po dito, no? Hindi naman talaga gusto ng Lord talaga na mapasa-impyerno tayo. Kaya lang, iniiwanan mo nga yung upuan mo. Binabakante mo palagi yung upuan mo because of your attitude, because of your attitudes towards God's Word. Now, ang sabi po dito, a person that ends up in hell chooses to. Siya rin yung namimili eh. Because they rejected God's way to obfuscate. Kaya nga napakahalaga, our purpose life in God. Yung ating life purpose, accordingly sa Panginoon, napakahalaga po niyan. Yung paglapit mo sa Panginoon, dapat pagpapagamit ng buhay mo sa Panginoon. We cannot use the word to change people. Yung sabi po dito, na ang tao ay hindi mababago ang salita, kundi ang salita ang makapagbabago sa tao. Kaya lang, sometimes sa inyo, nagiging misused po ang paggamit po talaga sa salita ng Diyos. We are being used the word para ano? Para baguhin yung salita, para paayunin yung salita sa pamumuhay natin, which is wrong. Sabi ko nga po sa inyo, pag mali. Pag nakasulat sa Biblia na kasalanan. Pag nakasulat sa Biblia na hindi dapat gawin, hindi dapat gawin. Do not insist whatever you are thinking of. Kung ano yung iniisip mo, huwag yun yung pairalin mo. Kundi kung ano yung iniisip ng Diyos, yun ang mangyari sa buhay natin. Or else, you may neglect and reject the gospel of Jesus Christ. Kaya napakahalaga po niya na binabantayan po natin yung bagay na yan. Sabi nga po ng aklat ng mga Hebreo, Kabanata 2, talata 1-3. Kaya nga dapat lalo nating panghawakan mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. Listen, para hindi raw tayo maligaw, kailangan we stand in the truth. Tumatayo tayo doon sa katotohanan na mga narinig natin sa aral ng ating Panginoon. Not our own mind, and not into what mindset we have in our life. Hindi po yan yung pinangahawakan natin. We must change our mindset. Kaya nga sabi ko, di ba? Be transformed by renewing our mind.
Kaya nga binabago yung isipan natin ng ano? By the words of God. By the knowledge of God. Kaya yun po yung kailangan. Ang mensaheng ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay napatunayang totoo at sino man lumabag o hindi sumunod, dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Ang sabi po dito, this word must encourage potential Christians by saying truth. Ibig sabihin, dapat po dito, tinatayuan natin dito yung katotohanan. Hindi yung kalikuan, hindi natin pwedeng palungtutin. Amen. Naintindihan niyo? As a preacher, as a preacher of the words, hindi po natin pwedeng iayon lamang sa sarili natin ito. Kundi kailangan, kahit na bumangga sa pagkatao mo, because this is the truth that coming from God, kailangan yun ang tatayuan natin. Amen. Kahit na sabihin mo na para magagalit sa iyo yung tao, hindi, sabihin mo pa rin sa kanya yung katotohanan. Okay, tuloy po natin, ano? Sabi po ng verse 3, gayon din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahahalagaan ang napakadakilang kaligtasan ito? Saan galing yun? Sa salita ng Diyos. Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito at ang mga nakarinig sa kanyang mga at ang mga nakarinig sa kanya ang nagpatunay sa atin ng ito'y totoo. Now, as we listen, as we heard the words of Jesus, marami pong mga apostol, mga propeta ang nakarinig ng mga bagay na ito ang ipinahayag po nila. Why? Because this is very vital. Napakahalaga nitong bagay na ito na ganun din po sa kapanahunan natin kung bakit pinapahayag sa atin ng mga mangangaral. Not to discourage us, but to inspire us to have our life close to Jesus. Para na sa ganun, yung buhay na ito ay maidikit natin sa Panginoon. Kaya nga lang po, sabi ko nga po sa inyo, sabi po sa atin, that your salvation is a choice. Nasa iyo kung pipiliin mo talaga na maligtas ka. At ang pagsunod po sa salita ng Diyos ay nagpapahayag na tayo po ay may kaligtasan. Amen. Amen. The NTPU says to the non-Christian, it is not really all that important to do what the Bible says. Sabi po nung mga NTPUs, ito po yung parang unconcerned Christian. Pag sinabing ang NTPUs po dito, yung bakanting upuan dito, parang ang sinasabi po dito is unconcerned Christian. Yung parang unconcerned po tayo sa kaluluwa ng isang tao. Okay? Ang sabi niya po dito, it is not really all that important to do what the Bible says. Hindi naman lahat yan kailangan natin gawin eh. Hindi naman lahat yan kailangan natin sundin. No, we need to do it. Kahit nahihirapan ka, kailangan isang buhay mo ito. Why? Because ito po yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. We need to go into God's will. We need to live into God's will. Kailangan tayo po ipabuhay sa salita ng Diyos. At alam niyo po ba kapag tayo hindi sumunod sa kalooban ng Diyos, at in-insist lamang po natin yung gusto nating pamumuhay sa mundong ito, I tell you, hindi ka maliligtas. Pag sinabi mo, pwede na ito pamumuhay kung ito, total nakakapag-church naman ako, I tell you, you are very wrong. Mali po yun eh. We cannot please our own. Kailangan na matutunan po natin na masunod po natin kung ano yung given will ng Lord sa buhay po natin. Amen. Amen. Kaya nga alam nyo, iniwan sa atin ng Diyos ang Biblia para magkaroon tayo ng kaligtasan. Amen. Don't you know that our salvation is based upon here? Because this word is the will of God. Ito yung kalooban ng Diyos. Kaya kapag hindi ka sumusunod dito, pinapagya mo ang salita ng Diyos at ipinapairal mo yung kagustuhan mo lamang, hindi ka talaga magkakaroon ng kaligtasan. You are an empty pews. Ibig sabihin, you are unconcerned Christian. Meaning, sabi po dito, ang kahulugan po nito, we are destroying the plan of God for man. Kapag sinabi po natin na hindi naman mahalaga lahat ng mga nakasaad yan eh, hindi naman kailangan natin gawin lahat ng mga nakasaad yan, then you are against or you are destroying the plans of God to man. Amen. At alam niyo po ba kung anong katulad po nito? Ang katulad po nito ay parang si Reyna Jezebel. Do you know Reyna Jezebel? Queen Jezebel? Alam niyo po ba kung ano po ba ginawa nitong Reyna Jezebel na ito?
Ang ibig sabihin po nito, kung babasahin po natin sa 1 King chapter 19 verse 1 and 2, sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel, ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano pinatay ni Elias ang lahat ng mga propeta ni Baal. Kaya nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias, patayin sana ako ng Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo sa ganito ring oras ang ginawa mo sa mga propeta. Listen, because she was a self-righteous. They thought that he has a true God. Ang pagkakakala niya, yung kanyang mga Diyos-Diyosan ang totoong Diyos. Kaya anong ginagawa niya ngayon? He contradict the prophet of real God. Kaya anong ginawa niya kay Elijah? Gusto niyang ipapatay ito si Elias. Gusto niya mamatay ito si Elias. Dahil gusto niyang handangan kung ano yung mga plano ni Elias na ito, na plano ng Diyos na ipinapasakatuparan sa pamamagitan ni Elias. Now, people of God, hindi po yan eh. When a preacher speak the words of Jesus into you, better to accept it, better to never neglect it, never reject it. At kapag tayo po kumakalaman po tayo sa pangangaral, gusto ko po na malaman po ninyo, we are being Jezebel. We have the spirit of Jezebel. Ibig sabihin niya, we destroying the plan of God to every man. Because the plan of God was being, sabihin po natin na ipinagkaloob po sa atin sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Kaya kapag kukontrahin mo yung mga bagay na yun, ibig sabihin nun, hadlang ka sa plano ng Diyos para sa kaligtasan ng maraming tao. You are Jezebel. Amen. Kaya nga, ang mahalaga po dito, we are one with Christ Jesus. We are one with God's will. We are one with the words. We are one with the people who preach the word. Dapat kaisa po tayo nun, hindi tayo laban doon, or else you are an empty views, a powerful discouragement. Amen. Naintindihan po namin yan. Kaya nga minsan kasi, akala po natin minsan mismo, no, parang binabypass po natin yung mga nangangaral ng salita ng Diyos, di ba? Sa pag-aakala natin na tayo rin nakabasa na po ng Biblia. Akala po natin, ganun lamang po kadali po yun. Na parang akala natin, oh, pwede ko tapatan niya, bakit may alam din naman ako sa Bible eh. You're wrong. Because they are appointed by God. Itinalaga sila ng Diyos. They are ordained by God. Hindi lamang yung sarili nila ang itinalaga nila sa Panginoon na nagsabi na, oh, ako, pastor ako dito, o ako, preacher of the word ako. Hindi po ganon, kundi they are being elected by God to preach the gospel. So magkakasala po tayo doon kapag bumangga po tayo doon sa mga bagay na yun into God's leading into His people. Hindi po tayo pwedeng humadlang po doon, or else we have the spirit of Jezebel. At alam niyo po ba kung anong tawag po doon? Yung pong tinatawag na Jezebelism. Pag meron po tayong spirit of Jezebel, ibig sabihin po noon, we have the attitude of manipulation. Amen. Naintindihan po natin yun? Pag sinabing Jezebelism, gusto po natin yung manipulahin po natin yung pangyayari. Manipulahin po natin yung plano. Manipulahin po natin yung congregation. Manipulahin po natin yung mga tao sa paligid po natin. And that was Jezebelism. Which is, not knowingly, merong itinalaga ang Panginoon, pero sinasaklawan mo yun dahil gusto mong ipakita na nagpapahayag din sa iyo ang Panginoon, which is wrong. It is Jezebelism. She thought that they have a good God, they have a true God. Pero ang hindi niya alam, Diyos-Diyosan lang pala po ni Baal yung kanyang mga sinasamba. Diyos-Diyosan lang po pala yun. At hindi po pala yun talagang si Yahweh ang talagang talaga. Kaya nga po sa panahon po natin, huwag po tayo magigipali doon kasi yung pong tinatawag na Jezebel spirit is very rampant po yan. Very, very dangerous in church. Napaka-delikado po talaga nung natawag na Jezebelism. Kaya ingatan po natin yan. Kung halimbawa parang minamanipula mo na yung mga kapatiran at wala ka naman doon sa real position, I tell you, you are destroying God's plan to every man. Ang bigat po nun. Napakabigat po nun. Kasi meron po tayong tinatawag na God's leading. At yung God's leading na yun, He sent it to His appointee para ipahayag yung leading na yun.
para ipatupad yung leading na yon. At ngayon, kapag sinasaklawan mo yung leading na yon, ibig sabihin po ng Jezebelisim, you destroy God's plan for the salvation of man. You destroy the words of God. Amen. Naunawaan po natin yun. Kaya ingat po tayo dun sa mga bagay na yun. Kaya nga better to humble our life before the Lord. And better humble and submit our life to the authority that given to you by God. There is only one servant that He may use to you by God. At habang siya yung nag-aalaga sa iyo, wala pang ipapalit ang Diyos po niyan. Naintindihan mo natin? At kapag nawala po yan, mag-a-appoint na naman po ng panibagong itatalaga sa iyo sa mga Panginoon. Let me give you some, parang malinaw po ito. Let me give you some clearness about this. Halimbawa ako, namatay ako dito. Huwag naman po muna, no? Bata pa ako, may tsaka na muna. Kunyari, nawala po ako, no? Mayroon pong ipapalit sa akin ang Lord dito. At yung ipapalit niya po dito, He was real the one to ordain. Ang Diyos po yung mag-o-ordain po doon. Hindi ikaw yung pipili sa sarili mo, kundi ang Diyos ang magpapatayo doon. Pero, habang nandyan pa yung ginagamit sa iyo ng Lord niya, hindi mo pa pwedeng palitan yan. You see David? Alam niyo po ba yung si David? Hindi niya pinalitan agad si Saul hanggat hindi pa inaalis ni Yahweh. Amen. Ito po si Saul, hindi pa siya umalis doon sa trono. Amen, ng palasyo. Pero, he was ordained by God, pero hindi niya pinapakilaman. Ito si Saul. Amen. Because he knows that this king was appointed by Yahweh. Ibig sabihin po niya, in-anoint ni Yahweh ito eh. Kaya hindi niya pwede salingin yun. Kaya anong ginawa niya po dito? Nirespeto niya pa rin yun kahit gusto na siyang patayin ni Saul. Nirespeto niya pa rin yun because alam niya kasi hinirang pa rin ito ng Diyos. Kaya nga ingat po tayo doon. Kaya nga po nagkakaroon po ng tinatawag na Jezebel Spirit eh. Yung Jezebel Spirit na yun, pag-ingatan po natin yun. Na kapag pumasok po sa atin yung Jezebel Spirit, parang gusto mo manipulahin mo na lahat ng mga kasama mo. Which is wrong because you are not on the positions that given by God. Naintindihan po natin yan? Kaya nga kapag halimbawa, ikaw rin sa sarili mo, kapag minamanipula mo yung sarili mo, yung gusto mo lamang yung ginagawa mo at hindi yung gusto ng Diyos na mangyari sa'yo, it is also a Jezebel Spirit. Ito yung gusto ko, yan ang magagawa nila. Even the servant of God, hindi ka maituwid doon sa bagay na yon. Gusto ko malaman mo, Jezebel, isip din po yun. Even though your own life will be manipulated only by you, gusto ko malaman mo, there is something wrong. There is something spirit that going to control in you. Yun yung naglalagay sa iyo para magkaroon ka ng tinatawag na controlling spirit. Amen. Better check our positions to God. We are here to learn. Amen. Not to contradict. Not to set another plan. Not to set another leading. There is only one leading. Because, ano po ba yun? Kasi sa iglesia, isa ang ulo. At ang ulo ng iglesia, walang iba kundi si Kristo. Amen. Kaya nga po, gusto ko po malaman po ninyo dito, mayroon tayong leading. Amen. Amen. Okay, ikatlo. Naku po tayo dito. The FTPU is a discouragement to other members. Okay, ito na po. Papasok na po dito yung para kahit na sa mga miyembro po para nagiging discouragement na po ito. This will go into powerful discouragement. Okay. It reflects an indifference and lack of concern for spiritual goals. Ano po ba ibig sabihin po niyan? Binigyan tayo ng mga kaloob. As we read on Ephesians chapter 4, verse 11 to 16, mababasa po natin yan, may mga kanya-kanya tayong kaloob. Subalit, kapag hindi mo pinapractice yung mga bagay na yun, ibig sabihin yan, wala ka nung tinatawag na spiritual goals. Absence of spiritual goals will set you into perish. Na kapag ikaw naging pabaya ka doon sa gift na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon, gusto ko po na malaman po ninyo, will go into destruction. You will go into destruction. Bakit? Hindi mo ba alam itong binigay na kaloob sa iyo ng Panginoon is to enhance your spirit to grow and grow. Amen.
Naintindihan po natin? Gusto ko po na maunawaan niyo po itong mga bagay na ito. Kaya tayo binibigyan po ng spiritual gift ng ating Panginoon not to be lack of concern. Hindi para baliwalain natin yung bagay na yun, kundi dapat pag-inaman natin yan. Okay, makita po natin yan. Surely our goals in assembling together for the worship of God's are the highest. Napakahalaga po nito. Dapat walang kapantay po sa iyo yung tinatawag na assembly. Yung pagtitipon na tinatawag, dapat napakahalaga sa iyo niyang upuan na yan. Do not make it empty. Amen. Sabihin mo sa upo mo, I will make you empty. Sige, mangako ka dyan. Sabihin mo gano'n, in the name of Jesus. Parang ayaw yata sabihin ng iba, parang duda sila sa sarili nila na hindi nila magagampanan yon. Then I will tell you, you are a loser. Pag hindi mo pinilit gawin yon, which is yan ang gusto talaga ng Panginoon na hindi ka mawala sa Kanya. Ikaw na yun nagsasabi sa sarili mo, Lord, mawawala ako sa iyo. Pag sinasabi mong hindi ko kaya sabihin sa upuan na ito, na hindi ako mawawala sa upuan na ito, I tell you, ikaw na yun nagsasabi sa Panginoon, Lord, mawawala ako sa iyo. Bakit? Because this is an spiritual gift for us by God. Isa ito sa mga kaloob sa atin ng Panginoon. It is a great privilege to worship of God. It is a great privilege for us to allow you as a sinner to go worship and serve Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nga dapat ang taas ng pagtingin mo dito eh. Kaya nga dapat ang napakahalaga ng iyong pagtingin pagdating sa pagsamba. Sa iba parang wala lang eh. Kumisa, di ba hindi nyo napapansin? Di ba, okay lang. Kasi tinatamad ako ngayon, ang bigat ng katawan ko ngayon. Di mo na ako atin ngayon. Para sa kanila, akala nila ganun lamang po yun at walang halaga. Pero gusto ko malaman mo, napakahalaga yan. Kasi yung bagay na yun na hindi mo ipinupursige, which is your spiritual goal. Okay, tingin po kayo dito. Yung tinatawag na spiritual goals, yan po ay kaloob sa atin ng Panginoon. Mayroong binigay sa atin ng Panginoon according to Ephesians chapter 11 verse 16, chapter 4 verse 11 to 16. Gusto ko po na malaman po ninyo, yung kaloob na yan dapat pagyamanin mo. Kung pinagkalooban ka ng pangangaral, mangaral ka. Kung pinagkalooban ka ng pagtuturo, magturo ka. Kung pinagkalooban ka ng pagiging choir, mag-choir ka ng buong sikap. Kung pagdadancing, kung pag-worker, dapat yan ginagampanan mo ng buong sikap yan. Not only a member. Because supposed to be, we have the spiritual goals in our life. As a Christian, kailangan buhay yung goals mong yun. A Christian without goal is totally dead. Patay. Huwag ka na umasa na maliligtas ka kung yung mismo kaloob sa iyo ng Diyos ay hindi mo pinag-ingatan. Okay, tignan niyo po mabuti ha. Why do we assemble? Why are you here today? Bakit? Ano po ba? Bakit kaya? May idea na po ba kayo? Okay, tignan po natin. Number one, bakit po ba tayo nandito ngayon? At bakit po tayo dumadalo sa pagtitipon? Una, are you here to edify and to be edified? Nandito ka ba para palakasin o magpalakas? Pero ano sagot ng empty pews? Listen to the empty pews. Sabi ko nga po sa inyo, yung unconcerned Christian. Empty pew means unconcerned Christian. Walang halaga sa kanya yun. Okay, ano sagot niya? The empty pew says, I don't want to edify or to edify. Kabaligtaran pa lagi eh. Kaya hindi niya napapansin, laging baligtad. Laging kontra. Ganun pa lagi ang sagot ng empty pews. Kaya dito pa lang, measure natin, what is my relations now? Anong kalagayan ngayon na aking relasyon sa ating Panginoon? Ano po sabi po dito? Okay, the empty pew says, I don't want to edify or to be edified. Ikalawa, are you here because you want to grow spiritually? Nandito ka ba ngayon dahil gusto mo lumago ka spiritually? Pero anong sagot po ng empty pew? Sabi po ng empty pew says, I don't need to develop myself spiritually. Ayaw niyo pa rin. Kontra talaga, ano? Napaka-kontrabitan itong upuan, walang laman na ito. Sabi mo nga sa upuan mong yan, ikaw na walang laman. Hindi ikaw yun. Yung lumalaman sa'yo na lagi kang ini-empty. Naintindihan niyo mo? Kasi baka mamaya sisihin niya yung upuan na walang laman eh. Wala siyang kinalaman dyan.
Ang may kinalaman dyan yung umuupo dyan na laging wala. Amen. Amen. Okay, kontrabida, no? Lagi kasi nakakontra sa kagustuhan ng Panginoon eh. Kung bakit gusto ng Lord na nandito ka, lagi ka nung dumadalo sa pagtitipon. Kasi gusto niya lumago ka sa espiritu. Gusto niya lumawak yung spirituality mo. Gusto niya na mas lumalim pa yung espiritu mo pagdating sa ating Panginoong Jesucristo. Ano ba kung sabi po dito? Number 3, are you here out of concern for the body of Christ? Nandito ka ba dahil may malasakit ka sa iglesia? Nandito ka ba dahil may malasakit ka sa church mo? Ano sagot po ng MTV? Sigurado na naman to, kontrabida na naman to. Ano? Sabihin mo, tingnan natin. Kung anong kontra na naman ito. Sige, pakisabi mo. Para makita natin kung ang kalagayan po natin, kontrabida po ba tayo sa purpose ng Lord sa buhay nyo? O tayo po ay ayon? Yeah? Kung tayo po ba ay MTV, o lagi po tayong nandun palagi sa Panginoon. Okay, tingnan po natin. The NTV says, I am not concerned for the church. Wow, grabe. Lupit nito, ano pare? Grabe siya, wala nga siyang malasakit sa church niya. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw ba may malasakit ka sa church mo? Yun totoo. Kaya nga, sa panahon po natin ngayon, if you really love God into your life, meron kang malasakit sa iglesia. Meron kang malasakit sa church mo. At hindi yan para binabaliwala. Mahala sila dyan eh. Sila nagtatag yan eh. Eh bakit? Kahit na tayo yun nagtatag dito, gusto ko malaman mo, ang Diyos ang nagpatatag dito para sa kaluluwa mo. Kaya kailangan may malasakit ka dyan. Kung sila naman laging nandyan eh. Eh bakit? Sino ba may gusto na laging kang wala? Hello? Di ba kami minsan sinasabi na, sila naman lagi nakatambay dyan eh. Sila naman lagi gumagamit ng kuryente. Sila naman lagi nag-aircon. Sila naman lagi nauupo dyan. Sila naman yung laging laman ng church na yan. Uy, bakit ang pagmamalasakit dyan? Di sila na. Di ba? Kontrabida talaga eh. No? Hello? Kontra talaga eh, no? Pero ang hindi nila alam, ang kinokontra nila doon is no other than but our God. Siya, kaya nga tayo tinipon ng Lord dito eh. Kasi binibilang ka niya bilang kanya mga anak. Binibilang ka niya para ikaw ay alagaan niya. Bakit nandito ka? Hindi naman dahil nagpaunla ka lang kay brother ka sister eh. Nandito ka kasi pinaunla ka na po ang Diyos. At ngayon, ibinibilang ka ng Diyos na ito bilang kanya mga anak. Yun po yung katotohanan to eh. Kaya nga alam niyo po, if we are lack of knowledge, we are being perished. Mapapahamak po talaga tayo kapag kulang po tayo sa kaisipan. Okay, tignan pa po namin. Ano pa po ba? 1 Corinthians chapter 10, verse 31 to 32. Ang sabi po dito, kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi na pagkakasala nino man na mga Hudyo, na mga Hentil o mga nakakaanib sa iglesia ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, do not be kontrabida. Sabi mo sa kanya, hindi ikaw si Paquito Diaz. Yan. Malinaw na yan, ano? Mas lalo sabihin mo sa kanya, hindi mo kamukha si Belia Flores. O yung mga kabataan, hindi na nila kilala yun, ano? Yun yung mga sikat na kontrabida po nung araw. Sila Belia Flores. Di ba? Yan yung pambansang kilay ng mga kabataan. Si Belia Flores. O, hindi nyo alam yan. Sino nakakakilala dito kay Belia Flores? Tignan mo yung katabi mo. Hindi yan si Belia Flores. Amen. Si Gloria Diaz yan. Si Gloria Romero pala yan. Amen. Amen. Tuwa ka naman. Ha? Kasi talagang nandito po tayo para hindi po tayo kumontra. Kaya sabi po dito, huwag kayong maging sani ng pagkakasalanan ng mga Hudyo, ng mga Hentil, o ng mga kaanib sa iglesia. Do not be kontrabida anymore. Sabi mo sa katabi mo, do not be kontrabida anymore. Do not be kontrabida anymore. Sabi mo, maging sidekick ka naman ng bida. Maging Ha? sidekick ka naman ng bida. O sige, papipiliin ko kayo, yung sidekick o yung kontrabida? Sidekick. Oh, like for example, sino po dito yung mga nanonood ng ano, ng palabas po ni FPJ nung araw? Sino yung madalas mo dito na nanonood?
Uy, ang bata nito, FPJ na nga. Hindi yung probinsyano ngayon, ha? Hindi yung kay Kokoy. Koko. Pati Koko. Ha? Di ba? Nanonood kayo kay FPJ po nung araw. Halimbawa, yung ang Panday, ang Maestro, di ba? Ano ba? Ha? Mr. Suave. Hindi sa kanya yun. Di ba? O, tingnan nyo, sige. Sino yung laging sidekick ni Fernando Jr.? Ha? Sino? Willie Rabillame? Tututuin? Sino? Wala, hindi kayo nanonood nung kay FPJ nung araw? Fernando Jr.? Ha? Sino? Dencio Padilla. Yan yung tanginang sidekick ni ano. O, kaya, sino ang laging kontrabida ni FPJ? O, kung ikaw, papipiliin ka, Dencio Padilla o Paquito Diaz? Buti naman, natin si Paquito Diaz kundi, di ba? O, titignan nyo rin po, gusto mo, halimbawa, sino ba ang bida sa buhay natin? Jesus. Ha? Jesus. Si Jesus. Sino yung sidekick niya? Tayo. Diba? Dapat sidekick niya tayo, hindi kontrabida. Amen. Paulitin ko ang tanong. Kasi baka mamaya may manigaw eh. Sino ang sidekick ni Jesus? Tayo. Sino ang kontrabida ni Jesus? Satan. O, kanino ka ngayon? Jesus. O kaya nga, never be a kontrabida Christian to Jesus. Amen. Di ba hindi yung kontra tayo ng kontra? Dapat we allow Jesus to lead us. Hayaan mo na si Jesus yung mag-lead po sa atin. Must have a life purpose and concern to the body of Christ. Kailangan po tayo po mismo may concern tayo sa body of Christ. May concern tayo sa iglesia ni Cristo. Kasi siya yung pinubuo natin katawan eh. Amen. Kaya kapag ikaw lumihis ka sa katawan, halimbawa, biglang halimbawa, ito yung katawan, ano? Ito yung katawan, ano? Tignan nyo lang. Halimbawa, maganda pag tignan mo, halimbawa, nakaganyan ka na. O, lalakad ka ngayon. Maganda pag lakad yun. Di ba mas maganda kapag okay na okay? That was a life purpose. Pero kapag iyan, tumabing iyan, halimbawa, ganyan na yung kamay mo. O, di ba? Hindi na maganda? Hello? Amen. Di ba ang ganda pagka nagpa-function na maganda yung buong katawan? Gumagana yung buong katawan? Kaya nakakagawa ka ngayon. Oo. Kaya bilis yung makarelate pagka paru-paro G. Hello? Amen. Eh, paano kung halimbawa, nakaganyan ka, tapos ganyan pa yung kamay mo, paano ka magpaparu-paro G? Ang pangit na tignan, di ba? Oh, ibig sabihin tayo yung bumubuo ng iglesia, kailangan hindi ka bingkong. Ikaw ba gusto mo yung ilong mo ano? Ano yun? Nakaganon? Nakabaligtad? Gusto mo yun? Nakapag umuulan, hindi ka makalabas? Bakit? Sahod eh. Pasalamat ka sa Diyos, maayos ang pagkakagawa ng katawan mo. Dahil yan ay nakatatag sa iglesia ni Cristo. Amen. Oh, yan ang tinatawag ng life purpose. May purpose yung buhay mo sa iglesia ni Cristo. Hindi yung tayo yung parang kontrabida. Hindi yung tayo yung parang mga na bumabali ng parte ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ika-apat, are you here because you want to prepare yourself to help save the lost? Nandito ka ba ngayon dahil gusto mo na ikaw rin magamit ka para sa kaligtasan ng mga naliligaw? Ano sagot na naman ng empty views? Ayan na naman si kontrabida. Paquito Diaz to eh, no? Ano ka? The empty view says, I am not concerned about the saving of lost soul. Of soul. Asan ka dito? Gusto ko tanongin ka. Are you an empty view? Are you an empty view? Pakisagot lang po. Hindi na. Asan yung malasakit mo sa kaluluwa? Asan yung pagpapagal mo sa kaluluwa? Asan yung mga kaibigan mo na wala pa sa Panginoon? Asan yung mga kapatid mo
yung magulang mo, yung mister mo, yung misis mo, na wala pa sa Panginoon, if you are not an empty pew. Kaya po tayo nagiging empty pew because of not lacking concern to soul. Wala po kasi tayong malasakit pagdating sa kaluluwa. Kaya this time, you must not be an empty pew to Jesus. Gawin po natin na magkaroon tayo ng malasakit pagdating po sa kaluluwa. Sabi po ng Gawa, chapter 4, 5, verse 42, at araw-araw nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan, doon nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus ang Kristo. Araw-araw. Araw-araw. Hindi niya sinabi na isang araw lamang. Ang sinabi po dito, ang talagang mayroong concern sa kaluluwa araw-araw. Ganon po sila noon. Ganon po yung talagang mga sidekick ng ating Panginoon. Sila po yung kumbaga laging kadamay ni Jesus sa lahat ng mga bagay na ginagawa ni Jesus. If you are pro-Jesus, gagawin mo rin itong mga bagay dito. Maliban na lamang if you have no concern with the soul. Mga kapatid sa Panginoon, napakahalaga po itong bagay nito na itinuturo sa ng Panginoon para hindi masayang lahat ng mga pagpapagal po natin. Must be witness to win soul. Tayo lahat is a witness of God. It's a witness of His salvation not given to every man. Kaya nga sa oras na ito, kung hindi mo papahalagahan yung mga bagay na yun, ikaw din ang mawawalan. Kawalan po sa ating po itong mga bagay na yun. Pag ikaw hindi ka nagkaroon ng malasakit sa mga kaibigan mo na wala pa sa Panginoon, ay dahil yung pagdating ng araw, pagsisisihan mo itong mga bagay na ito. May mga kakilala nga na wala pa sa Panginoon. Pagdating ng araw, magiging burden po natin ito pagkakarap po natin sa Panginoon. Kaya napakahalaga po na tayong lahat ay meron tayong concern, may malasakit tayo. Alam niyo yung ibang mga kapatiran po dito, I was really, sabihin po natin, I am happy for them kasi nakikita ko na talagang unti-unti nagkakaroon sila ng desire na magkaroon ng malasakit pagdating sa ibang kaluluwa. Kaya nga kung mapapansin nyo, yung mga nanay dyan, nakita nyo, nag-a-attend sila, nag-pupunta sila doon sa mga Bible study po natin dito. Why? Kasi ini-impartan na sila ng Lord ng desire para magkaroon ng malasakit, which is the Spirit of God. Pero how many of us is like what Jesus teaching to us, having a concern to the soul? Ilan po sa atin ngayon dito na mayroong malasakit na pag-akay ng isang kaluluwa para mapanumbalik sa ating Panginoon? Ikalima, are you here because you want to go to heaven? Nandito ka ba ngayon dahil gusto mo na mapunta ka sa langit? Pero ano sagot po ng empty pew? The empty pew says, I don't know for sure that I even want to go to heaven. Ikaw mismo doubted ka eh, kung gusto mo talagang mapunta ng langit. Pastor, ako sigurado ko gusto ko talaga sa langit na mapunta. Bakit iba yung ginagawa mo? Bakit hindi pa langit yung ginagawa mo? Supposed to be dapat yung ginagawa mo is about the holiness and the righteousness of Jesus. That's why there is a Bible who's telling us how to be like Jesus. Kung paano tayo magiging katulad ni Yesu Cristo para makalakad tayo patungo sa buhay na walang hanggan. Must have eternal ambition. Alam nyo, ang lahat, ang karamihan, ang ambisyon nila ay ang mga bagay na makalupa. Subalit, kailan mo po ba narinig sa maraming tao that my ambition in life is to go with my Master? That my ambition in my life is to go to the kingdom of Jesus. That my ambition in life is to go eternal with Christ Jesus. Laging ambisyon na lamang po ng mga tao, gusto ko maging doktor, gusto ko maging engineer. My ambition when I grow out, gusto ko maging teacher, gusto ko maging seaman. This is not what we taking to what we learn from the Bible. This is not written from the Bible. Yung mga ambitious, yung mga worldly ambitious, is out of heaven. Hindi po yan magkakaroon ng impact sa pamumuhay mo para makarating ka sa langit. What we need to do right now is to have ambition spiritually.
Yung magkaroon tayo ng tinatawag na heaven ambition, yung eternal ambition, yung pagpipiin mo, yung sikapin mo, yung ambitionin mo na isang araw, kasama ka ni Jesus doon sa kanyang kaharian. Kaya nga po tayo, hindi na po tayo parang kontrabida sa Panginoon eh. That's why we accept everything in the Lord. That's why we accept all the gifts that given to us by God. All the ministry, all the invitations of God, we accept it truly with our heart. Why? Because of that eternal ambition. Kasi gusto natin, pagdating ng araw, nandun tayo sa langit. Kasi gusto natin, pagdating ng araw, nagsasamba tayo ng worship kay Kristo. Because He is our King. Because He is our King. He is our Messiah. He is our Savior. Kaya ayun yung dapat na maging ambition natin. Because this eternal ambition will not long, will not last long, will not last very quickly. Hindi po gano'ng kadali po yun na mawawala sa buhay mo. Sapagkat ikaw'y panghahawakan mo, magpakailanman, kapag meron ka na nito, hindi mo na mabibitawan daw sapagkat yung sarap na mararanasan mo ay hindi katulad ng ilang vision mo dito lamang sa mundong ito. Kapatid, gusto ko po na malaman po ninyo, forget to be an empty view. Kalimutan mo na ikaw ay maging empty view. Sigapin mo na ikaw ay maging kasama palagi ng bida. Sigapin mo na lagi kang kasama ni Jesus sa lahat ng mga isinusulong niya. Huwag mo kukontrahin kung ano yung gusto ni Jesus. Huwag mo kukontrahin kung ano yung gusto niya mangyari sa mga bagay sa mundong ito. Kontrahin mo yung iyong sariling pangarap lamang. Kontrahin mo yung sarili mong ambisyon lamang sa mundong ito. Kontrahin mo yung pansariling way lamang na gusto mong i-insist. The empty view is an encouragement to the devil. Do not be an empty view. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang maging empty view. Because you might be an encouragement to Satan. Satan want us to be lost. Tuwa-tuwa siya kapag ikaw nawawala ka dyan sa kinaupuan mo. Kaya nga gusto ko po malaman mo, kanino ka pa magbibigay ng kaganapan? Kay Jesus o kay Satan? Every time na nawawala ka dyan sa upuan mo, ulitin ko sa iyo, every time na yung inuupuan mo yan, kahit pag-ipat-ipat ka pa ng upuan, every Sunday, every Wednesday, kapag nawawala ka dyan sa upuan na yan, nagiging encouragement ka kay Satan. Pero kapag lagi ka nandyan, nakaupo ka, lagi tumatakas sa kamay mo, nag-amen ka, nagpupuri ka, gusto ko malaman mo, you are a big encouragement to Jesus. At yun po yung gustong manatili sa atin ng ating Panginoon. The empty view encourages Him in His effort to keep or pull people away from God. Ang gusto niya, huwag kang mag-effort eh. Gusto niya, huwag kang magpagal. Ang gusto niya, maging tamad ka. Ang gusto niya talaga laging empty ang iyong upuan. Bakit? Kasi gusto niya na mawala ka sa Panginoon. Katulad po ng mga kapatiran po natin na wala na po ngayon dito. At nasadlak na po sila doon sa mga bagay na makasanlibutan. You know what was really happened to us? If you leave your chair, your seat to be empty, alam niyo po ba mangyayari po niyan? Hahawakan ka ng kaaway at hindi ka napapakawalan nito. Maliban na lamang if you decide to go back to Jesus. Pero napakahirap po ng kapag nasa kamay ka na ng kaaway, sapagkat diyan tuwa-tuwa si Satan, diyan expert si Satan, yung paggaling ka kay Jesus, yung ilayo ka sa gawain ni Jesus, yung hindi ka maggawa ng mga bagay para sa karangalan ng Panginoon, yung tamaring ka sa mga bagay ng Espiritu, para sa gano'n, mapahamak ang kaluluwa mo at maangking ka ng lupusan nitong si Satanas. Kapatid, ayaw ng Diyos yun. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, a preacher, depressed when you are not on your sin. Kapag nakita ka niya na wala ka dyan, masigit na masakit para kay Kristo. Yung lumilipat ka sa gawain ng Diyos, yung lumilipat ka sa mga pagtutipon, yung lumilipat ka sa paanyaya ng Diyos, gusto ko po na malaman po ninyo, yan ang gustong-gusto ni Satanas.
Yan ang gusto-gusto at tuwa-tuwa si Satanas kapag ikaw ay nawawala. Pagpapigyan ng kagalakan sa buhay mo si Satanas. Pagpapigyan ng kapurihan si Satanas sa buhay mo every time na hindi mo pauunlakan ang paanyaya ng Diyos sa buhay na ito. Sapagkat ang Diyos narito para iligtas ka. Sapagkat tinawag ka ng Diyos para ikaw ay hawakan niya sa kanyang pisig at ikaw ay maisama niya sa buhay na walang hanggan. Do not neglect it. Huwag mong kakalimutan yung bagay na yun. Napakalaga ng upuan mong yan. Do not leave it empty. Huwag mong pababayaan na mawala ka dyan. Huwag mong pababayaan na maialis ka ni Satanas dyan. Sapagkat ang sabi mo sa kanya, this seat is my place in heaven. Hallelujah. This is my view. And this seat that place my soul in heaven. Ito yung gusto ko na matandaan nyo. Ipinasasabi sa iyo ng Panginoong Jesucristo na sa oras na ito, yung upuan mong yan, inilagay ka ni Kristo yan para maglagay sa iyo sa buhay na walang hanggan. Because it's why He wanted you to be saved. He wanted you to be with Him in His kingdom. Kapatid, kung alam mo lang kung gaano kahalaga, kung bakit ka dinadala ng Panginoon dyan sa upuan mong yan, kung alam mo lang kung paano ka binabantayan ng Lord sa oras na ito. Kung alam mo lang kung gaano kagalak ang Panginoon ngayong oras na ito dahil nandiyan ka. Kung alam mo lang kung gaano nag-uumapaw yung kalooban ng Diyos na makita ka na masaya, na makita ka na payapa, na makita ka na may kagalakan sa puso, na nakikinig at sumasamba sa kapurihan ni Jesucristo. Bantayan mo yung mga bagay na ginagawa ng kaaway para ikaw ay tanggalin sa iyong lugar na pinaglagyan ni Kristo para hindi ka makarating doon sa kanyang kaharian. Ito yung pagkakataon para pasalamatan natin ang Diyos. Because He's good. He's really good. Napakabuti ng Diyos na ito. At hindi ito isang bagay na waste of time kung bakit nandito ka ngayon. Hindi mo ba alam? Ito yung pinakamagandang araw na nangyari sa buhay mo. Nadaling ka ng Diyos diyan sa kinauupuan mo sapagkat ang mensahe ng Lord na ito ay mensahe ng kaligtasan. Hindi ka ba natutuwa ngayon, Lord, that I am being saved by you? Hindi ka ba natutuwa ngayon dahil ipinapahayag sa buhay mo ng Lord na nandyan ka ngayon, nakikinig ka ngayon sa salita ng kaligtasan at ikaw ay niligtas na ni Jesucristo. Pagbantay ka, kapatid. Because Satan will oppress you and distract your soul para mawala ka sa mga pagtitipon kay Jesucristo. 1 Peter chapter 5 verse 8, tumanda kayo at magbantay ang diablo, nakaaway ninyo ay parang leyong maatungan at aali-aligid na umahanap ng masisira. He is happy to a person who doesn't have time for Jesus. He is happy to a person who doesn't give his life to Jesus. He is happy to a person who's fighting about the truth of Jesus. Kaya nga gusto ko malaman mo, this is a great privilege for every one of us here. Sapagkat yung kinauupuan mo ngayon ay naglalarawan sa iyo ng kaligtasan. Yung kinakatayuan mo ngayon, katabi ng upuan mo, ay nagsasabi sa iyo ang ating Panginoon that you are being saved. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Alam niyo po, kung ganito lamang po yung bagay na ito, tignan niyo po yan. If Satan has a trophy case, I imagine that FTPU would be in the most prominent position. Alam niyo, yung mga bakanting upuan na yan, yung mga tao na laging absent, yung mga tao na ayaw magpaunlak sa Panginoon, alam niyo, siguro ang dami ng mga trophy case niyang pagdating kay Satanas. Why? Sapagkat yun yung gustong-gusto ni Satanas. Yun yung pinagmamakapuli niya sa sarili niya. Yung mawala ka kay Kristo.
Yung labanan mo si Kristo. Yung hindi ka magpaunlak kay Kristo. Yung doon, tuwa si Satanas sapagkat nabibigyan mo ng kapurihan. Itong kaaway na ito. But don't you know that? Na ang buhay mo ay winawasak kapag ikaw ay nawawala kay Hesus Kristo. Winawasak ng kaaway. Kapag ikaw ay nawawala sa kinauupuan mo ngayon, winawasak ka ng kaaway. Kapag ikaw ay tinatamad sa mga bagay kay Kristo, winawasak ka ng kaaway. Kapag ikaw ay nawawala ng gana sa mga bagay na Espiritu, winawasak ka ng kaaway. Every time that your ministry will be empty, winawasak ka ng kaaway. Every time that spiritual gifts having given to you by God, na hindi mo pinapahalagahan, winawasak ka ng kaaway. At gusto ko na sa oras na ito, huwag mong pabayaan yung sarili mo na wasakin ka ni Satanas. Every time your pew is empty, when it needed not be, it represent a victory of Satan. Kapatid, ngayong oras na ito, gusto kong ideklara sa iyo, nagtagumpay si Kristo sa buhay mo. Subalit kapag nawala ka dyan, at pinawalang bahala mo ang paanyaya ng Diyos sa iyo, gusto kong malaman mo, pinagtagumpay mo si Satanas sa buhay mo. Because this was meant for us to be in Christ Jesus. Ang buhay po natin ay para kay Kristo yan. Heaven is prepared place for the prepared people. Hinahanda tayo ng Panginoon. Because the heaven is already prepared. Nakahanda na. Nakahanda na ang langit para sa iyo. Nakahanda na ang langit para sa iyo. Para sa iyo. Maniwala ka sa akin. Ikaw na nandito ngayon. Nakahanda na ang langit para sa iyo. Kung na nagpapagal kay Kristo, nakahanda na ang langit para sa iyo. The heaven is prepared for the prepared people. The heaven is prepared for the prepared people. The heaven is prepared for the people of Jesus. Sabi po dito, those who could have built an empty pew will be lost eternally. Kapag hindi mo mapunuan palagi yung iyong upuan sa church na ito, na pinaglagyan sa iyo ng Panginoon, gusto kong malaman mo na mawawala ka eternally. Sabi ko dito, not because their pews were empty, but because they failed to prepare themselves for heaven. This is our preparation. Yung pagpunta mo sa church, preparations to go to heaven. Yung laging pagpe-prayer meeting mo, it's the preparations for everyone to go in heaven. Lahat ng bagay na ginagawa mo spiritually is your preparations toward the redemption in heaven. Di alam na maraming tao yun, ano? Kung minsan nakakala nila baliwala lang na pwede sila na hindi sumamba sa Panginoon. Pero ang hindi nila alam, this is how God prepared their people. And you are considered to be His people. Tayo lahat ay kinusidera ng Panginoon. Dahil nandito ka ngayon, kahit nagpupuri ka ngayon sa Panginoon, we are considered to be a people of the living, of the Most High, of the Most Jesus. In all of God in our life. Our all in all God in our life. Siya yung lahat-lahat na Panginoon sa buhay natin. Piniprepare ka sa buhay nito. Huwag mong sayakin yun. Maunawaan mo yun that the Spirit of Jesus come into your life. To understand everything in it. To understand the words of Jesus. Gusto ko na sa oras na ito, buhos sa iyo ng Panginoon yung kanyang karunungan para maunawaan mo itong mga bagay na sinasabi ko. Kapatid, napakahalaga ng ministry natin sa Lord. I tell you that your pew, yung upuan mo yan, is a given gift to you by the Spirit of God. Ulitin ko sa iyo, yung kinaupuan mo, yung church mo, yung mga kapanggagawa, yung mga kamiyembro, yung pastor mo na ginagamit sa iyo ng Panginoon,
is a gift to you by the Spirit of God. Is the gift to you by God. Pag-ingatan mo yan. Pagyamanin mo yan. Huwag mong babaliwalain yan. Sapagkat it may put you or place you into destruction pag pinabayaan mo yan. Yung pag-church mo, huwag mong papabayaan yan. Sapagkat according to the Bible, Mateo 25, verse 24 to 30, tapusin ko po dito ito. Napakahalaga ng mga bagay na kaloob sa atin ng Panginoon na kailangan natin pagyamanin po ito. Sabi po dito, lumapit naman ang mga tumanggap ng 1,000 sa labing ginto at sinabi, alam ko po kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng inyo na hindi ninyo tinanim at inaanin ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako, kaya't ipinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang inyong salapi. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga na hindi ko tinanim at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo lamang inilagay sa bangko ang aking salapi kahit paano'y may tinubo sana ito? Ngunit, kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salapi. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ang sagana. Ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman, sa labas ang walang silbing taong iyan. Doon mananangis siya at magangalit ang kanyang mga ngipin. Kapatid, ang datangan sa giving to us by Jesus in behalf of our church, in behalf of your service to God. Sa paglilingkod na ito na ibinigay sa iyo talento ng Panginoon, pagyamanin mo yun. Pag pinabayaan mo yun, mananagot ka sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos, sa pagbabalik niya, gusto niya na sa pagkarap mo, makita niya na pinagyaman mo kung ano man yung bagay na ipinagkaloob niya sa iyo. Yung church mo, gusto niya makita na pinagyaman mo. Yung ministry, yung pagpakwire mo, gusto niya makita na pinagyaman mo. Yung pag-church mo, gusto niya makita pagdating ng araw, pagdating ng panahon na humarap ka sa Kanya, dumating si Kristo, gusto niya pinagyaman mo. Yung talento mo sa pagkanta, sa pagsayaw, sa pag-worker, sa pag-Bible study, gusto niyang makita sa huling araw na pinagyayaman mo ito. Kapag nakita ng Lord that you put it into complacency, I tell you, pagdating ng araw, ang sabi ng Lord, itapon ninyo sa kadiliman, sa labas ang walang silbing tao iyan. Do'y mananangis siya at magangalit ang kanyang mga ngipin. Which is the hell. Kapatid, sa oras na ito ko nauunawaan mo ito. Gusto kong malaman mo, no one here wants you to be lost for any reason, but wouldn't it be sad if you were lost simply because you were disinterested enough in preparing yourself for heaven that your view is unjustifiably empty much of the time. Yung laging nababakante yung upuan mo. Yung wala kang interest sa mga bagay sa Panginoon. Yung hindi mo pinapahalagahan. Yung mga bagay na paanyaya sa iyo ng Lord. Yung walang halaga sa iyo yung pagpapayaw mo. Walang halaga sa iyo yung pagsayaw mo. Walang halaga sa iyo yung paghahayo mo. Walang halaga sa iyo yung pag-Bible study mo. Walang halaga sa iyo yung pag-church mo. Walang halaga sa iyo yung pastor mo. Walang halaga sa iyo yung church mo. Walang halaga sa iyo yung kamanggagawa mo. Walang halaga sa iyo yung mga kaluluwa. I want you to know that you may be lost forever. Bigyan mo ng halaga ang mga bagay na ito sa buhay mo. Sapagkat itong mga bagay na ito will prepare you to coming to the prepared heaven for every one of us. God will preparing us today. Inihahanda na po tayo ng Panginoon. Hindi aksidente na nandito ka. Hindi aksidente itong pagpunta mo dito. May layunin ng Panginoon. Sabi ko nga po sa inyo, it is a life purpose why you are here today. Kung bakit ka nandito ngayon, kasi it is a life purpose. Huwag mong sabihin na magaling ka kung bakit nandito ka ngayon. Kaya ka nandito ngayon, hindi dahil sa kagalingan mo, dahil gusto kang iligtas ng Panginoon. Why you are here today, hindi dahil gusto mo lang magpaunlak doon sa kaibigan mo. Why we are here today, hindi dahil gusto kang gamitin ng Panginoon.
para ipahayag mo at ipakita mo ang kagalingan mo. Kung bakit ka nandito ngayon dahil gusto, i-prepare ka ng Lord na someday mapakasama ka sa buhay na walang hanggan. But you are here today. It is not for your favorable things that we need to have in our life. Bakit ka nandito ngayon hindi na para payamanin ng Panginoon? Bakit ka nandito ngayon hindi para sumagana yung mga pagpapala lamang sa iyo ng buhay nito? Kundi dahil nandito ka ngayon, dahil gusto ng Lord na ngayon, na sa oras na ito, maihanda ka ng Panginoon. At sa oras na ito, kung nakikinig ka, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, napakaganda ng